Magandang araw sa ating guro at sa aming mga kaklase. Ako si Ginoong Joven Abusero Galido at kami ang Pangkat 4. Isang karangalan na makatayo sa inyong harapan upang maglahad ng isang makabuluhang talakayan. Sa araw-araw nating pagbabasa ng dyaryo o balita sa internet, madalas tayong nakakakita o nakakabasa ng mga kwentong hindi lang basta nag-uulat, kundi nakakaantig sa ating puso at nagbibigay ng aral. Ang mga kwentong ito ang nagbibigay buhay at kulay sa pamamahayan. Ito ang dahilan kung bakit napili ng aming pangkat ang isa sa pinakamalakihang uri ng pagsulat. Ngayong araw ay dadalhin namin kayo sa mundo ng literae o future article, ang sining na nag-uugnay sa katotohanan ng balita at ang kagandahan ng politikan. Sa ating pag-aaral ngayong araw ay hindi lamang natin aalamin kung ano ang lathalain, kundi tutuklasin din natin kung paano ito gumagalaw sa damdamin at pag-iisip ng bawat mambabasa. Himay-himay natin ang kahulugan, layunin, iba't ibang uri at ang tamang istruktura sa pagbuo ng isang mabisang lathalay. Kaya naman, nananayahan natin ang bawat isa na maghanda, makinig, at sumama sa aming paglalakbay. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Muli, isang mapagpalang araw sa inyo, BSN Filipino 3-1. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan niyo po kami ng magkakain sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag niyo po kaming ipahintulot sa tukso at iadyan niyo po kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kamusta ang buhay-buhay, class? Kayo ba ay nakapag-umagahan na, nakapagtanghalian, o di kaya'y nakapaghapunan? Sapagkat hindi ko batid kung anong oras ninyo pinapanood itong ating recorded discussion. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang pagsulat ng lathalain. Ano nga ba ang lathalain, class? Kung meron kayong ideya o kaalaman tungkol sa lathalain, ay maaari nyo itong ilagay sa ating comment section. So, ang pagsulat ng lathalain o ang lathalain ay ibabahagi ni Binibining Jessa Reyes Laguna. Mabuhay! BSN Filipino 3-1. Ako si Binibining Jessa Reyes Laguna at isang karangalan para sa akin na kayo ay pagsilbihan ng karunungan. Pero teka, kayo ba ay handa na? Ngayon ay ihanda ang inyong mga sarili para sa ating talakayan. Ngayon, ano ba ang may papasok sa inyong mga isipan kung maririnig ninyo ang salitang lathalain? Hindi ba't marami tayong maibibigay na kahulugan? Isa na rito si Gen Gilmore. Ayon sa kanya, ang lathalain raw ay parang isang kwentong isinusulat batay sa tunay na pangyayari. Ginagamitan ito ng mga pampanitikang elemento tulad ng dialogo, anekdota at makulay na paglalarawan upang maging kawili-wili at nakakaaliw sa mga mambabasa. Ayon naman kay Alcueno 2010, ito raw ay isang akdang naglalahad ng mga makatotohanang pangyayari na maaaring hango sa karanasan, pagmamasid, pananaliksik o hindi kaya ay pakikipanayam at isinusulat sa isang kawili-wiling paraan. Samantala naman, ayon kay Palangka 2010, ang lathalain raw para sa kanya ay isang uri ng artikulo na nagbibigay ng mas malalim na impormasyon kesa sa balita. Kasi raw, ang pangunahing layunin nito ay magbigay aliw at maaari rin itong magpaliwanag, magpayo o hindi kaya ay maglahad ng opinyon. At panghuli naman, sinasabi ni Cruz 2003, ito ay isang sanaysay na batay sa tunay na pangyayari at nagpapahayag ng damdamin at impresyon ng manunulat.
Sa madaling sabi, ang lathalain ay isang masining at kawiling-wiling uri ng sulatin na nakabatay sa katotohanan. Lagi nating tatandaan, hindi lamang ito nagbibigay ng impormasyon, kundi nagbibigay rin ng kasiyahan, inspirasyon at bagong pananaw para sa mga mambabasa. Hindi ba't nakakabusog ang kahulugan ng lathalain? Ngayon naman ay dumako tayo sa layunin ng lathalain. Unang-una riyan ay ang magpabatid. Magpabatid kasi nagbibigay ito ng impormasyon sa mas malawak na paraan. Pangalawa riyan ay ang magturo. Pinapailalim nito ang kaalaman o pinapalalim nito ang kaalaman ng mambabasa sa isang paksa. At ang pangatlo ay ang magpayo. Kasi nagbibigay ito ng gabay o kaya ay mungkahi upang makatulong sa iba. At ang panghuli o ang pang-apat ay ang manlibang. Ginawang kawiling-wili ang paksang tinalakay. Ngayon, tatalakayin natin ang mga katangian ng mga lathalain. Una, ito ay ang pinakamalayang pagsulat sa lahat ng uri ng pamahayagang akda. Hindi ito kasing katulad o higpit ng karaniwang balita. May kalayaan ng manunulat sa pagpili ng paksa, estilo at tono upang mas malikhain at kawili-wili ang pagkasulat. Pangalawa, maaaring gumamit ng pang-uri, tayutay at idioma kung kinakailangan. Pinapayagan ang paggamit ng mga makukulay na salita at malikhaing pahayag upang mas maging buhay, masining at visual sa paningin ng magbabasa ang inilalarawang paksa o pangyayari. Pangatlo, nagsasaad ng mga ulat batay sa masusing pag-aaral, pananaliksik at pakikipanayam. Bagamat malikhain, nakabatay pa rin ito sa mga katotohanan. Kinakailangan ang totoong datos mula sa pananaliksik at direktang panayam sa mga tao upang maging mas kapani-paniwala at may katuturan ang nilalaman. So, pang-apat, karaniwang nasusulat sa paraang pataas at kawilihan. Ginagamit dito ang suspended interest kung saan unti-unting binubuo ang interes ng magbabasa sa mga simula hanggang sa maabot sa pinaka-panapanabik na bahagi or climax patungo sa katapusan. Panglima, may malinaw na panimula, katawan at wakas. May maayos at organisadong estruktura. Ang panimula ay pumupukaw ng interes, ang katawan naman ay naglalaman ng mga detalye at kwento, at ang wakas ay nag-iiwan ng impresyon o oral sa mga mambabasa. Pang-anim, walang tiyak na haba, maaaring maikli o mahaba depende sa nilalaman. Walang mahigpit na sukat o limitasyon sa ibang salita. Ang haba ay nakadepende sa lalim ng paksa at kung gaano karaming detalye ang kailangang ibahagi ng manunulat. Pang-pito, batay sa katotohanan at maaring may kaugnayan sa balita. Hindi ito katang-isip bagamat malikhain, nakabase pa rin ito sa toong kaganapan, tao, karanasan, at madalas ay nagbibigay ng karagdagang konteksto o human interest sa kasalukuyang balita. Pangwalo, maaaring sulatin sa anumang anyo, estilo o pamamaraan. May ganap na kalayaan ang manunulat sa pagpili ng paraan ng pagkakasulat. Maaaring pakwento, padialogo, pedeskriptibo, o pamatnubay o narrative. Depende sa kung ano ang mas nakakahikayat sa mambabasa. Pangsyam, ginagamitan ng makabagong pamatnubay o novelty lead sa halip na summary lead. Sa halip na ibigay agad ang buod ng impormasyon sa unang pangusap, gulat o buod ng pamatnubay. Gumagamit ito ng malikhaing simula tulad ng tanong, sipi o paglalarawan upang pukawin at bitagin ang interes ng mambabasa. Pang-sampo, nakasulat sa himig ng payak na pakikipagkaibigan. Ang tono ng pagsulat ay kaswal, magaan, at tila nakikipag-usap lamang sa isang kaibigan, kaya mas madaling makarelate o makakonekta ang mambabasa. 11, maaaring sulatin sa una, ikalawa at ikatlong panauhan. Hindi limitado ang perspektibo ng manunulat. Maaaring gamitin ang ako, kami para sa unang panauhan, ikaw at kayo para sa ikalawa o siya o sila sa ikatlo. Depende sa anggulo at karanasang ibinabahagi. Dadako naman tayo sa mga bahagi ng lathalain. Unang-una nito ay ang pagsulat ng panimula o introduction. Sa ang panimula ay dapat maikli, subalit nakakaakit at nakakaantig ng damdamin para mapukaw ang interes ng mga mambabasa.
Una, pan-rhetorical na tanong o rhetorical question. Halimbawa, totoo bang desperado na ang mga Pilipina? Prostitusyon at cybersex na lang ba talaga ang alam nilang trabaho? So sa pamamagitan nito ay napupukaw ang interes ng mga mabasa kung totoo nga ba ang katanungang ito o ang panimula ng lathalain na ito. So pangalawa, panggulantang na pahayag o startling statement. Halimbawa, babae po ako. Sigaw ng isang binatid yun na kumikindin ang baywang at nakahawak sa dibdib ang isang kamay. So sa pamamagitan nito ay maaaring maibali ang atensyon ng magbasa sa pamamagitan ng isang panggulantang na pahayag. So pangatlo, pasalaysay na panimula o narrative opening. Halimbawa, maliit pa ako noong namatay na magkasunod ang tatay at nanay ko. So, maaari ring pangkwento ang panimula ng iyong lathalain. Nakadepende po ito sa manunulat. So, pang-apat, siniping sabi o quoted mark. Halimbawa, kung kaya nila, kaya ko rin. Isang paninindigang puno ng katapangan. So, karaniwan natin itong mababasa sa mga successful na tao o yung mga taong naging inspirasyon sa buhay ng mga tao. Like for example, or halimbawa nito ay sa mga quoted mark ng mga guest speaker ng isang graduation. So, panglima, kasabihan o talinghaga or maxim o proverb. Halimbawa, may pera mula sa basura. Ito ang sagot ng kumikitang kabuhayan. So, makikita natin ito sa mga karanasan sa mga dokumentary, kagaya ng dokumentary ni Cara David. So, makikita natin ang mga kasabihan o talinghaga na siya nakakapukaw ng interes ng mga mambabasa. Sa pang-anim, suliraning dapat pagtalunan. Halimbawa, solusyon sa problema ng may hirap, pagtatanim. So, karanasan natin itong mga basa sa mga balita. So, may pagkatulad ito sa mga balita na kung saan ay maikli lamang ito, ngunit nakakapukaw ng interes ng mga mambabasa. Pagsulat ng katawan o body. Dito, tinatalakay ang buong saysay ng kwento. Dapat manatili itong tapat sa introduction. So, una, gumagamit ng mga kulay, subalit hindi highfalutin ng mga salita. So, kagaya ng sinabi ko kanina, na may kalayaan ang manunulat na gumamit ng mga matalinghagang salita o mga kulay na salita. Ngunit, hindi dapat laliman ang mga salitang gagamitin. Pangalawa, manatiling nakapokus sa paksa. So, hindi ka na dapat paligoy-ligoy pa sa iyong mga sasabihin sa katawan o body ng isang lathalain, kundi nakapokus lamang ito sa kung ano ang paksa, kung ano ang simula, kung ano ang buong buod o paksa ng iyong lathalain. So, pangatlo, siguraduhin ang coherence o wastong pagkakabit-kabit ng mga ideya. So, dapat wasto ang pagkahanay ng mga ideya, ang mga kwento o mga tayutay ng bawat kwento, mga pagkakasunod ng mga pangusap sa isang kwento. So, pang-apat, tiyaking hindi siksik na siksik ang impormasyon, ilagay lamang ang mga relevant. So, kailangan lamang natin ditong ilagay ang kung ano nga ba ang pinakasentro o pinaka-focus ng isang paksa ng isang lathalain. Panghuli ay ang pagsulat ng wakas o konklusyon. Ang wakas ay kailangang may punch upang gulat na mag-iiwan ng marka sa mga mababasa. So, dapat magkaroon sila ng impact ang mga magbasa sa iyong lathalain. Una, ibuod ang artikulo. Halimbawa, tunay na ang pananalig ang tanging pag-asa natin na kung saan ay maaring mag-iwan ito ng marka sa puso at isipan ng iyong mga mambabasa. Pangalawa, pahayag ng pinakamahalagang bahagi. Halimbawa, kaya nga ng pinakamahalagang katangian ang manunungkulan sa gobyerno ay katapatan. So, ito ay maaaring makapukaw sa damdamin ng mga mambabasa na maaaring magbibigay sa kanila ng refleksyon sa kung ano man ang kinakatayuan ng buhay nila ngayon. Sa pangatlo, katanungang nabuo sa kaisipan. Halimbawa, 5,000 na lamang ba ang halaga ng buhay ng mga tao sa kasalukuyan? Na kung saan dito makapagbibigay ng refleksyon ang mga mabasa kung talaga bang dito na lang ba natatapos ang lahat o hanggang kailan na lang ba matatapos ang lahat o magkano na lang ba ang halaga ng buhay ng isang tao halimbawa. So, yun lamang po. Maraming salamat. Mga kailangan sa pagsulat ng lain.
Ang isang latlain ay dapat may pamagat, panimula, katawan, at konklusyon. Pamagat. Talagang gagawa tayo ng latlain ay kailangan may pamagat ito. Dahil ito ang paksa ng ating gagawa ng latlain. So, ang pamagat ay may mga uri. Ito ang katanungan, isang kataga o salita, basa na isang parilala, deskripsyon, isang pangungusap, isang simbolismo, at inday style. Ngayon naman ay ang panimula. Ang introduksyon o panimula, ang pinto ng ating latlain. Kailangan itong maging kawili-wili, gamit ang emosyon at interesadong pahayag upang makuha agad ang atensyon ng mambabasa. Tandaan, dapat itong maikli at direkta sa punto. Magbigay lamang ng sapat na pahiwatig upang mahimok silang tapusin ang buong babasahin. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga uri ng panimula. Ito ang staccato style, isang awitin, isang sulat, isang salitaan, isang quotes, at inday style. Ngayon naman ay ang katawan. Ito ang kung ang introduksyon, ang pinto, ang katawan naman ay ang mismong nilalaman ng bahay o ng latlain. Dito natin ibinibigay ang mga datos, kumpletong detalye, at mahalagang maging tapat ang katawan sa ating panimula. Ibig sabihin, kung ano ang ipinangako o itinanong natin sa simula, yun dapat ang sasagutin at susuportahan ng katawan upang maging malinaw at lohikal ang ating latlain. Ngayon naman ay dumako tayo sa konklusyon o wakas. Ang huling tatatak ng ating latlain, dito natin ibinubuod ang kabuuan ng kwento. Hindi lamang simpleng pagtatapos, kailangan itong mag-iwan ng isang malakas at makabuluhang impresyon upang manatili sa isip at puso ng mambabasa ang ating isinulat. Narito pa ang mga dapat kinakailangan sa latlain. Una, ang paksa ay batid halos ng lahat ng mambabasa. Ang mga karaniwang pook, pangyayari, bagay ay laging malapit sa damdamin ng mambabasa. Pangalawa naman ay ang paksa ay kailangan masiyasat ng buong husay. Lahat ng detalye na maaaring makapagpatingkad sa paksa ay kinakailangang mapasama sa pagsulat. Pangatlo ay ang kwento o salaysay ay kailangang nauukol sa mga ideya, pangyayari, hayop at mga bagay na buhay. Pang-apat naman ay ang mga tauhan ay kinakailangan bigyan layang makapag-isip at makapagsalita. Dito, mahalagang gumamit ng mga salitaan o conversation, maging ito ay tuwiran o di tuwiran. Hayaang ang mga tauhan ay magsalita ng karanasan sa kanyang sariling pangungusap. Ang panglima naman ay ang panimulang talata. Kailangan makakaantig kaagad ng damdamin ng mambabasa. Pang-anim ay ang pangalawang talata o parapo ay hindi may iwan hinggil sa kawilihang na ipasok na sa unang talata. Ang pito naman ay ang kailangang magkaroon ng pataas na pagbuo ng interes. Ang pangwalo ay ang wakas ay makapagpakunot ng noo ng mambabasa sapagkat siya'y maghihikayat na mag-isip, mag-usisa, o sumalungat sa wakas ng manunulat. Ang pangsyam ay, bagamat ang latlain ay sinulat upang kawilihan, ang iba naman ay tinagang maglahad ng mahalagang balita sa isang nakasisiyang paraan. Pangsampu ay, bagamat ang nilalaman ng latlain ay mahalaga, karaniwang ang estilo o paraan ng pagsulat ang higit na binibigyang halaga. At ang pang-11 o ang huli ay walang estilo o paraan ang pagkakasulat na maging makatiwiran kung ang larawang naipinta o naipakita ng mambabasa ay hubad sa katotohanan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga dapat iwasan sa pagsulat ng lathalain. Una, narito ay walang sapat na panaliksik. Mahalaga ang malalim na kaalaman sa paksa. Iwasan ang pagsusulat ng lathalain na kulang sa datos o impormasyon. So, isa ito sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng isang manunulat. Bago magsulat ng lathalain ay kailangan talaga nating magsaliksik
upang matiyak na tama at sapat ang mga impormasyong ating ilalagay. Kapag kulang ang ating panaliksik, maaari itong magkaroon ng maling datos o impormasyon na makakalinlang sa mga mambabasa. Kaya bilang mga manunulat, dapat nating tiyaking mapagkakatiwalaan ang lahat ng ating isinusulat. Ang pangalawa naman ay ang pagsulat ng walang malinaw na layunin. Dapat may malinaw na mensahe o tema ng lathalain. Iwasan ang pagsusulat ng walang direksyon o layunin. So, sa bawat lathalain talaga ay dapat may malinaw na layunin o mensaheng gustong iparating. Halimbawa, maaari itong magbigay ng impormasyon, magbigay ng inspirasyon, o magmulat sa kamalayan tungkol sa isang issue. Kung walang malinaw na layunin ay magiging magulo ang nilalaman at mahihirapan ang mga mambabasa na maunawaan kung ano talaga ang gustong sabihin ng manunulat. No? At sa pangatlo ay pagiging masyadong personal, bagaman ang lathalain ay maaring maglaman ng sariling pananaw. Hindi dapat maging masyadong subjektibo o makasarili ang tono. So, maaring maglagay ng sariling opinyon o karanasan sa lathalain. Ngunit, hindi ito dapat maging sentro ng buong akda. Kailangang maging patas ang paglalahad at hindi puro personal na damdamin lamang ang nakapaloob nito. So, mas mahalagang isalang-alang ang mga totoong impormasyon at ang kapakanan ng mga mambabasa kaysa sariling pananaw lamang. At ang pang-apat naman ay pagiging pabago-bago ng estilo. Iwasan ang hindi maayos o magulo ang daloy ng kwento. Dapat ay cohesive at madaling sundan ng mambabasa ang nilalaman. Ang isang mahusay na lathalain ay may maayos at tuloy-tuloy na daloy ng paglalahad. Kung pabago-bago ang paraan ng pagsulat o palipat-lipat ang paksa, maaring malito ang mambabasa. Kaya mahalagang maging organisado at ang bawat talata ay tiyaking magkakaugnay ang mga ideyang inilalahad. At ang panglima naman ay sobrang dami ng detalye. Hindi lahat ng impormasyon ay kailangang isama. Iwasang maglagay ng sobrang daming detalye na maaring makalito o makadistract sa mambabasa. So, hindi lahat ng impormasyon na alam natin ay kailangang isama sa lathalain. Piliin lamang ang mga detalyeng mahalaga at may kaugnay sa paksa. Kapag sobra ang mga detalye, maaring mawala ang focus ng lathalain at mainip o malito ang mambabasa sa pagbabasa ng ating ginawang lathalain. At ang pang-anim naman ay ang paggamit ng jargon o teknikal na salita. Kung hindi kailangang teknikal ang pagsulat, iwasan ang paggamit ng mga salitang hindi pamilyar sa karamihan ng mga mambabasa. So, ang jargon ay ginagamit lamang sa mga taong nasa isang partikular na propesyon o larangan. Kung hindi naman kailangan, mas mabuting gumamit tayo ng simple at madaling maintindihang mga salita. Kaya sa ganitong paraan, mas maraming mambabasa ang makaunawa sa nilalaman ng lathalain. At ang pangpito naman ay kawalan ng pagkamalikhain. Iwasan ang toyo at monotonong pagsulat. Dapat ay nakakapukaw ng interes ang lathalain sa pamamagitan ng masining at malikhaing paglalahad ng mga ideya. Kapag paulit-ulit o walang buhay ang paraan ng pagsulat, madaling mawala ng interes ang mambabasa. Kaya mahalagang maging malikhain tayo sa paglalahad ng mga ideya.
Hindi ibig sabihin na mag-e-ebento ka lang ng mga impormasyon, kundi gagamit ng mga salitang makahihikayat at kawili-wiling basahin habang nanatiling totoo ang nilalaman. At ang pangwalo naman ay hindi balansing pananaw, siguraduhing patas at makatarungan ang paglalahad ng impormasyon. Iwasan ang pagiging one-sided o bias. So, sa pagsulat ng lathalain ay mahalagang maging patas tayo sa paglalahad ng impormasyon. Kung may iba't ibang panig ng isang issue, hanggat maaari ay ipakita ang bawat panig upang makabuo ng sariling pananaw ang mambabasa. Iwasan ang pagkiling sa iisang panig lamang dahil maaring maging bias ang ating lathalain. At ang panghuli naman ay ang pagpabaya sa gramatika at baybay. Iwasan ang mga mali sa grammar at spelling dahil nakakaepekto ito sa kredibilidad ng lathalain. So, napakahalaga ang tamang gramatika at wastong pagbaybay sa pagsulat. Kapag maraming mali sa grammar at spelling, maaring mabawasan ang tiwala ng mambabasa sa lathalain. Kaya bago ito ipasa o ilathala, mahalagang basahin at suriing mabuti ang isinusulat upang maitama ang anumang pagkakamali. At sa kabuuan ng mga ito ay makakatulong ito upang makagawa tayo ng isang lathalain na malinaw, organisado, kawili-wili at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. At yun lamang sa aking parte. Maraming salamat. Dahil may sapat na kayong kaalaman patungkol sa lathalain, ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga uri ng lathalain. Unang-una ay ang lathalaing pabalita. Ito ay batay sa isang napapanahong pangyayari o balita. Pinapalawak nito ang isang bahagi ng balita, lalo na kung ang pangyayari ay di pangkaraniwan, kahanga-hanga o may bagong likha na maaaring magbigay ng kaalaman, simpatya at kawilihan sa mambabasa. Halimbawa, ang lindol sa Bohol. Sa halimbawang ito, maaaring ilahad hindi lamang ang mismong lindol, kundi pati ang naging epekto nito sa mga tao at komunidad. Pangalawa, ang lathalaing nagpapabatid. Ang lathalaing nagpapabatid naman ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Layunin nitong dagdagan ang kaalaman ng mambabasa at maaari rin itong magturo o magbigay ng payo. Halimbawa, mga babala kapag may darating na tsunami. Sa ganitong lathalain, maaaring ipaliwanag kung ano ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng tsunami. Pangatlo, ang pangkatauhang lathalaing dagli. Ang pangkatauhang lathalaing dagli naman ay nakatuon sa isang kilalang tao. Inilalarawan nito ang kanyang karanasan sa buhay, pag-uugali, paniniwala at mga katangiang maaaring naging dahilan ng kanyang tagumpay o kabiguan. Halimbawa, ang tagumpay ni Heidelin Diaz. So maaaring talakayin dito ang kanyang pagsisikap, mga pagsubok at determinasyon upang makamit ang tagumpay sa larangan ng weightlifting. Pang-apat, ang lathalaing pansariling karanasan. Ang lathalaing pansariling karanasan ay tumatalakay sa isang di pangkaraniwang karanasan ng manunulat o ng ibang tao. Isinasalaysay ito batay sa pananaw at karanasan ng may akda. Halimbawa, nang makaligtas ako sa lindol. Dito, maaaring ikwento ng manunulat ang kanyang aktwal na karanasan, damdamin, at mga natutuhan nang mangyari ang lindol. Kasunod naman ay ang lathalaing pang-aliw. Kapag sinabi naman natin lathalaing pang-aliw, ito ay
may layuning libangin ang mambabasa. Nagiging kawili-wili ito hindi lamang dahil sa paksa, kundi pati na rin sa estilo ng pagkakasulat at paggamit ng mga salita. Halimbawa, nakakatawang karanasan sa silid-aralan. So sa ganitong lathalain, maaaring ibahagi ang mga nakakatawa o kakaibang pangyayaring naganap sa loob ng classroom. Kasunod naman ay ang lathalaing pangkasaysayan. Ang lathalaing pangkasaysayan naman ay nahahawig sa lathalaing nagpapabatid. Ngunit ang pangunahing kaibahan ay nakatuon ito sa kasaysayan ng isang tao, bagay, lugar o pangyayari. Halimbawa, pinagmulan ng Sandugo Festival. Dito, maaaring talakayin ang kasaysayan at pinagmulan ng pagdiriwang, pati na ang kalagayan nito sa kultura at kasaysayan ng Bohol. Kasunod o ang pangpito ay ang lathalaing pakikipanayam. Ang lathalaing pakikipanayam ay naglalahad ng opinyon, kuro-kuro, damdamin o kaisipan ng isang tao sa pamamagitan ng isang panayam. Halimbawa, usapang buhay kasama ang isang magsasaka. So, maaaring maglaman ito ng mga tanong at sagot tungkol sa buhay, trabaho, mga karanasan, at pananaw ng isang magsasaka. Kasunod naman ay ang lathalain sa paglalakbay. Ang lathalain sa paglalakbay ay naglalahad ng mga katangi-tanging lugar, tao, kultura, pagkain at karanasang nakilala o natuklasan ng manunulat habang naglalakbay. Halimbawa, paglalakbay sa Panglao Island. So, maaaring ilarawan dito ang mga tanawin, pasyalan, pagkain, gawain, at mga karanasang maaaring maranasan ng isang turista sa Panglao. Kasunod ay ang lathalaing di pangkaraniwan. Kapag sinabi nating lathalaing di pangkaraniwan, ito ay tumatalakay sa mga bagay o pangyayaring hindi pangkaraniwan, paranormal o mahirap ipaliwanag. Kabilang nito ang mga kwento tungkol sa duwende, kapre, multo at iba pang katulad na paksa. Halimbawa, alamat ng kapre sa balete tree. So sa ganitong lathalain, maaaring ilahad ang mga paniniwala, kwento o karanasan ng mga taong naniniwala sa ganitong uri ng kababalaghan. Kasunod ay ang lathalaing pang-agham. Ang lathalaing pag-agham naman ay tumatalakay sa mga paksang may kaugnayan sa agham, teknolohiya, kalikasan, kalusugan, at iba pang siyentipikong kaalaman. Halimbawa, bagong bakuna laban sa sakit. So, layunin nitong ipaliwanag sa mga mambabasa ang bagong tuklas o impormasyon sa paraang madaling maunawaan. At ang kasunod o ang panghuli ay ang lathalaing pang-sports. Ang lathalaing pang-sports naman ay tumatalakay sa mga paksa, pangyayari, atleta, koponan o anumang bagay na may kaugnayan sa pampalakasan. Halimbawa, panalo ng Gilas Pilipinas. So, maaaring talakayin dito ang naging laban, tagumpay ng koponan, mahahalagang manlalaro at epekto ng kanilang panalo sa mga tagahanga. Sana ay nakuha nyo ang mga uri ng lathalain at dito natatapos ang aking pag-uulat patungkol dito. Maraming salamat sa pakikinig! Muli, magandang araw, BSED Filipino 3-1. Sa puntong ito ay pag-uusapan natin ang isang halimbawa ng lathalain na pinamagatang Superwoman. Pero bago tayo magsimula ay may tanong muna akong nais itanong sa inyo, class. So kapag sinabi nating Superwoman, ano agad ang pumapasok sa isip ninyo o ano agad ang pumapasok sa ating isipan kapag nadinig natin ang salitang Superwoman? Ito kaya'y isang babaeng malakas? O di kaya'y isang babaeng kayang gawin ang lahat? O isang babaeng kahit maraming pinagdaraanan ay patuloy pa ring lumalaban? Kung gano'n ang iyong naiisip, ay malapit na tayo sa mensaheng nais iparating ng lathalaing ito.
Ano kaya ang nilalaman ng lathalaing ito? Ang Superwoman ay tungkol kay Ginang Maria Luisa Montaliana or Montalana. Siya ay isang guro at ina na humaharap sa iba't ibang responsibilidad sa kaniyang buhay. Bukod sa pagiging guro, siya rin ay isang ina ng 6 na anak at nagsisikap na mapagsabay ang kaniyang tungkulin sa pamilya at sa paaralan. Dito natin makikita na ang lathalain ay hindi lamang simpleng pagsasalaysay ng impormasyon, kundi mayroon din itong pananaw, damdamin, paglalarawan at mensaheng nais ipaabot ng manunulat sa mga mambabasa. So bakit Superwoman nga ba ang pamagat, class? Tinawag siyang Superwoman dahil para bang napakaraming tungkulin ang kaniyang ginagampanan. Bilang isang guro, hindi lamang siya nagtuturo. Bilang isang ina din, hindi lamang siya nag-aalaga ng kaniyang mga anak. Kundi, kailangan din niyang pagsabay-sabayin ang kaniyang mga responsibilidad sa pamilya at sa trabaho. Tama. Lalong naging mahirap ang kaniyang kalagayan, class, noong panahon ng pandemya dahil nagbago ang sistema ng edukasyon. Kinakailangan niyang mag-adjust sa bagong paraan ng pagtuturo habang patuloy pa rin ginagampanan ang kaniyang mga tungkulin bilang isang ina o ilaw ng kanilang tahanan. So narito naman ang katanungan, class. Ano kaya ang katangian nito bilang isang lathalain? Kung susuriin natin, class, makikita natin ang ilang mahalagang katangian ng lathalain. Una dito ay mayroon itong makabuluhang paksa. Hindi lamang nito inilalahad ang buhay ng isang guro, kundi ipinapakita rin nito ang kalagayan at sakripisyo ng maraming kababaihan. Pangalawa naman, class, ay mayroon din itong personal na pananaw at damdamin. Makikita natin kung paano hinahangaan at pinahalagahan ng manunulat ang pangunahing tauhan. Pangatlo naman, class, ang ikatlo ay gumagamit ito ng masining na paglalarawan. Halimbawa, ang pagtawag kay Ginang Montalana or Montaliana bilang isang superwoman ay isang paraan upang bigyang diin ang kaniyang katatagan at dami ng kaniyang responsibilidad. At higit sa lahat, class, ay may mensahe itong nais ipaabot sa mambabasa na ang mga kababihang patuloy na nagsisikap para sa kanilang pamilya, trabaho at lipunan ay karapat-dapat kilalanin at pahalagahan. So tama naman, class, na kapag mayroon tayong mga ina, mga kapatid na babae ay kailangan din natin silang pahalagahan kasi hindi natin alam kung anong mga sakripisyo na kanilang ginawa para lang matulungan tayo bilang isang tao at bilang isang estudyante na rin. Kaya narapat nating mahalin sila sapagkat kailangan din nila ng pagmamahal. So, ang pangwakas dito, class, ay kaya masasabi nating ang Superwoman ay isang latlain dahil hindi lamang ito nagkukwento o hindi lamang ito nagsasalaysay o nagkukwento tungkol sa isang tao, kundi inilalahad nito ang kanyang karanasan sa paraang may damdamin, pananaw, paglalarawan at makabuluhang mensahe. Sa huli, marahil ang pinakamagandang tanong dito, class, ay kailangan ba talaga maging isang superhero para matawag na superwoman? Para sa akin, class, para sa aking pananaw, sa akin, siguro hindi. Kasi minsan, ang tunay na superwoman ay yung mga babae o mga taong kahit pagod ay patuloy pa ring lumalaban sa buhay. Patuloy pa ring pinaglaban ang kanilang mga mithiin sa buhay. Yung mga taong kahit maraming responsibilidad ay hindi sumusuko. At higit sa lahat, yung mga taong kahit maraming pinagdaraanan ay patuloy pa ring nagbibigay lakas at saya sa ibang tao. Para sa akin, class, yun yung matatawag ko na mga superwoman kahit feeling nila madilim na ang daan patungo sa kanilang mga pangarap ay patuloy pa rin nilang itong pinaglaban, patuloy pa rin silang nagsusumikap upang makamtan ang kanilang mga
mithiin o mga pangarap sa buhay. Yung mga tipo bang kahit pagod na sila, kahit marami silang ginagawang bagay-bagay ay patuloy pa rin nilang marunong silang makipag-komunikasyon sa ibang tao, marunong makipag-konekta ng may dangal, na may paninindigan sa kapwa-tao. At sa tingin ko, class, yun ang ipinapakita sa ating lathalaing pinamagatang Superwoman. Sana ay klaro lang ito sa inyo, class. May mga katanungan pa ba kayo tungkol sa halimbawa ng ating lathalain? Dahil kung meron ay maaari nyo lang itong ipaski lang inyong mga nais itanong sa ating comment section or sa ating comment box. At sana ay mas napunan ang inyong mga kaalaman tungkol sa pagsulat ng lathalain. Ngayon naman, class, ay mayroon kaming katanungan para sa inyo. Bilang kabataan, paano mo maipakikita ang kahalagahan ng pagsulat ng lathalain sa pagpapahayag ng iyong pananaw ng may paggalang at pananagutan? Ang inyong mga kasagutan, class, ay maaari nyo lang ilagay sa ating comment section. Sa kabuuan, ang pagsulat ng lathalain ay isang mahalagang anyo ng pagsulat na naglalayong magbigay ng impormasyon, aliw at inspirasyon sa mga mambabasa. Hindi lamang ito nangangailangan ng wastong kaalaman sa paksa, kundi pati na rin ng pagkamalikhain, mapanuring pag-iisip at pananugutan sa paglalahad ng impormasyon. Sa pamamagitan ng mahusay na pagsulat ng lathalain na ipapahayag ang mga ideya at karanasan sa paraang kawili-wili, makabuluhan at kapaki-pakinabang. Bilang mga mag-aaral, mahalagang linangin ang kasanayang ito upang maging epektibong tagapaghatid ng impormasyon at positibong pagbabago sa paaralan, komunidad at lipunan. Para naman sa ating pagsusulit, class, ay maaari bang kumuha kayo ng isang kalahating papel o crosswise at maaari nyong bang basahin ang ating panuto para sa araw na ito. So, ang kailangan nyo lang gawin, class, ay sagutan ang mga sumusunod na katanungan. So, di bali, class, yung ating pagsusulit ay nahati sa dalawang kategorya. Ito ay identifikasyon at multiple choice. So, kailangan nyo lang basahin ng mabuti at unawain ang mga katanungan nang sa ganun ay mas maayos nyong masagutan ang ating pasulit ngayong araw. At kapag tapos na kayo sa ating pagsusulit ay ipasa lamang ito sa ating susunod na tagpo.